Hello guys, ngayon pag-uusapan natin ano nga ba ang self-sponsored visa. Ayan, para sa mga kababayan natin dito sa United Arab Emirates, lalo na yung gustong maging legit, legal na freelancer. Okay, so papaliwanag po natin ito, no? Ang self-sponsored visa is the best option po para sa lahat. Unahan ko na kayo, mas pricey ito. Simply because kapag self-sponsored visa ka, it means sarili mo ang visa mo. So for you to have that visa, kailangan po talaga meron pong free zone business license. Kasi hindi ho po pwede na mag-apply o kumuha ng visa lang. Kasi para magkaroon ng visa, kailangan po merong panggagalingan na isang license. Okay? So since hindi ka naman talaga yung literal na magbi-business, no? You're just going to offer your services, kung ano mo yung skills na meron ka na pini-freelance mo. So, ang kukunin po natin ay free zone business license. So, with that, hindi po required na talagang mayroon kang actual na store, na shop, na office, at kung ano man. Okay? So, first, meron kang free zone business license na ikaw ang may-ari. Okay? So, since may free zone business license ka na, pwede nang applyan ng iyong sariling visa. So, yun po ang meaning ng self-sponsored visa. Ikaw yung may-ari ng license, wala kang ibang amo, at dyan ka naka-visa. At paano siya nagiging mas legal? Siyempre po, normally, kapag ang mga free zone business license applications, meron pong kasamang business activities. Kasi siyempre may lisensya ka na, para saan? Diba? Hindi naman pwede na may license ka lang, kahit ano na pwede mo nang gawin. So dito po, kailangan correct ang mga business activities na i-attach natin dito sa iyong free zone business license. For example, isa akong photographer. So pwede tayo maglagay dyan ng photography or production. Yan. Or nagla-live selling ako. So dapat meron tayo dyan e-commerce or general trading. Diba? Or kunyari, ako, gym instructor, o di kaya beauty consultant ako. So meron tayong lifestyle development consultancy. At napakarami pang iba. There are thousands and thousands of business activities na okay po under free zone business license. So yun po ang ibig sabihin ng self-sponsored visa. So in short, hindi po tayo katulad ng ilan na mga bumibili lang ng visa na under sa isang lisensya na hindi mo kilala kung sino may-ari. 'Di ba? Hindi mo alam kung ano yung status ng license nila. Kailan pa ba 'yon nakuha? Baka mamaya last year pa 'yon or nung January pa. 'Di ba? And then pagkatapos noon, hindi mo alam kung sino mga kasama mo, so that becomes a fraud. And it is really a fraud. Kasi bakit? You are pretending po na you are working under that company na hindi mo kilala, na hindi mo alam ang activities, at hindi mo alam kung sino mga kasama mo. So para po maiwasan natin yung issue dito sa United Arab Emirates, at talagang gusto mo freelance ka lang, di ba? Yung totoong freelancing ka lang. So ang bagay po talaga is to get your own self-sponsored visa. So sana mo makatulong to sa mga kababayan natin. Guys, dito sa amin po, we are offering naman mga installment options. Okay? So, to give you, magkano ba yan, sir? Yan yung unang tanong na lahat. Okay? Ang self-sponsored visa po is actually 13,000 yung first year. And then, ang next year po niyan is 11,000. Okay? In short, tandaan po natin, huwag po tayo malilito sa mga offer ng mga tao. Kasi minsan may mga nag-o-offer na 2 years visa, 1 year license. Parang ang gulo nun. Kasi ibig sabihin ho nun na hindi ho nila nire-renew yung license. Kaya sabihin na natin na 2 years yung visa mo, pero 1 year lang daw yung license. O after a year, anong mangyayari? May visa ka, pero wala ng license. So that's illegal, that's fraud. Kaya nga po ang ginagawa namin, instead of you paying yung 24,000, di ba kasi nga 13,000 plus 11,000, that's 24,000. So instead of you paying the whole amount na sobrang bigat, kaya nga po meron tayong option. Pay for the first year package, which is 13,000. Okay, meron naman po tayong installment. Pwede nyo bayaran yung 7,000 initial payment, and then the rest, pwede po Tabi, Tamara, credit card,
or pwede rin kayong magbigay ng inyong cheque, provided syempre na you can provide, let's say, 3 months bank statement, or meron kayong credit score na 680. Ayan. So at least malinaw po to sa lahat, ha. Kaya naman sa mga kababayan po natin, kung gusto nyo talaga ng may peace of mind kayo, and for you to legally kumaga offer your services as freelancers, kumuha po tayo ng free zone, ng self-sponsored visa. Okay? So sa lahat po ng mga interested to get to know more or avail yung mga free orientation or consultation, pwede ho kayo mag-direct message sa akin dito sa TikTok or sa aking Facebook page. Pero mas prefer ko po if you can look for my WhatsApp number. Normally nasa bio ko yan. And then i-message nyo po ako sa WhatsApp. And I'm here po willing to give you an orientation kung paano nyo siya mas magagamit at mamamaximize. Kasi kapag meron ka ng self-sponsored visa, definitely no, since it comes with a free zone business license, literal, pwede mo siyang gamitin talaga as business at sayang. Kasi 'di ba, that's another source of income eh. Kunyari, let's say, itong mga license na binabanggit ko, yung free zone business licenses, guys, hindi lang naman siya isang activity. It comes with 3, minsan nga 5 activities. So in short, kunyari, like ako, I am a content creator, di ba po? I am a marketing specialist at marami pang iba. So pwede kong pagsama-samahin yun into 3 or 5. So parang lumalabas, I have 1 free zone license, pero I can offer 5 business activities para ako merong 5 negosyo. So example, gawin nating 5, ha. Number 1, pwede kong kunin document clearing services because I'm helping, people process yung mga documents nila for business setup or whatever. Pwede ako ng marketing management. Kasi nga I can, say, accept or offer yung services ko to handle social media management, handle yung social media nila, or influencer. Yan, pwede rin ako mag-online selling. 'Di ba? Kasi nga meron tayong general trading or e-commerce. Pwede rin ako ano pa ba po pwede? Let's say production, ayan, or advertising. Pasok kasi yan sa mga free zone activities. And lastly, kunyari, pwede rin ako parties and events. Ayan, kung kunyari, gusto ko mag-create ng mga events dito sa UAE, po pwede yan. So guys, yung price na sinasabi ko, yes, I can use it as business. And at the same time, pwede ko rin siyang gawin parang freelance lang. Like nang ginagawa ko dati, I talk to these Filipino-owned restaurants, offer my services. I can create content for you. I can help you with the content writing, yung pagmamanage sa mga content posting, at kung ano-ano pa. So yan po yung advantage ng self-sponsored visa. So since you are self-sponsored visa, lumalabas po na you are an investor or business owner. So in this case po, dahil hindi na kayo OFW or employment, it means hindi nyo na po kailangan ng mga WPS na yan. Okay? And if you wanted to go home, no need na po kumuha ng OEC or Overseas Employment Certificate, where hindi mo may mga contract verification pa dyan, i-check nila yung WPS mo bago ka makauwi. Kung hindi ka kasi kumuha niya na naka-employment ka at uuwi ka, mahihirapan kang bumalik. Kasi nga, di ba, paano ka naging employment visa na wala kang sahod every month? Hindi active yung license nyo and all. So if you are a self-sponsored visa / investor visa holder ka na, business owner category ka. So, you can go home anytime you want. Just buy a ticket and then uwi tayo sa Pilipinas magbakasyon. Yun nga lang, since hindi na po tayo OFW, hindi na ho libre ang travel tax mo. Okay? You just have to pay. I think nasa around 1,620 pesos lang naman yan. I hope this video guys can help you, and I suggest po talaga to visit our office po sa Trip Expert International. Same building lang po kami ng Ibis Hotel sa El Riga. Hanapin nyo lang po yung Trip Expert International sa first floor ng Riga Business Center. Sa loob po kami ng Sky Signature. So yun guys, and good luck po sa lahat po ng mga kababayan natin. Thank you! Bye-bye!